Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Sunny. Taong 1985, Nabilog, Tayasan, Negros Oriental. Ang Nabilog sa Tayasan ay isa sa kilalang lugar sa Negros. Dinadayo ito ng maraming tao na nagmumula pa sa iba't ibang parte ng lalawigan ng Negros. Ito ay dahil sa malaking tabo ang nagaganap. Maraming tao at iba-iba ang mga paninda. May mga lokal na kasangkapan at mga tipikal na gulay. Pagkain at higit sa lahat, ang kalakalan ng mga hayop o tinatawag na subasta o auction. Sa lugar ding ito, isinisiksik ng pamilya ni Sunny ang pagtitinda ng mga kamuting kahoy at iba pang halamang ugat. Nang mga panahong iyon, nasa edad 15 pa lamang si Sunny. Masasabing napakahirap ang atas ng kanilang pamumuhay. Ito lang ang paraan nila upang magkaroon ng kita. Kahit maliit, basta makabili lamang sila ng bigas. Ngunit ang masaklap, may mga nagtitinda rin ng mga kaparehang produkto at malalaki ang tindahan. Samantalang ang pamilya, nagtitiis sa nilatag na sako kung saan naroon nilalagay ang mga paninda. Kaya kung minsan, umuuwi ang pamilya na malungkot ang muka. Ngunit magpaganon pa man, nabubuhay pa rin naman sila. Ang mga magulang ni Sunny na itago na lang natin sa pangalang Nanay Molly at Tatay Aris. Meron itong 2 kapatid at maliit pa ang mga ito. Nakatira sila sa kanlurang bahagi ng lugar. Nasa itaas ng bundok at isang bahay na maliit. Kwadrado na may pinagtagpi-tagping kahoy at may bubong na pawid. Nakahiwalay ang abuhan sa likuran. At wala silang palikuran. Nang mga sandaling yon, kakauwi lamang ng mga magulang ni Sunny galing sa tabo. "O anak Sunny, pakitulungan mo nga muna ang tatay mo sa baba. Hinang-hina na sa kabubuhat ng mga paninda." Wika ni Nanay Molly. Hindi naman na nagsalita pa si Sunny. Nagmano lamang ito at kagad tumakbo pababa ng lugar. Nakita niya ang ama na namamahinga sa isang malaking bato. Napakalungkot ng muka at nang makalapit ang binata, nakita niyang lumuha ang mga mata nito. "Tay, ano po bang problema? Masakit po ba yung katawan niyo? Ako na pong magbubuhat ng mga paninda natin." Wika ng binata. "Ganito naman lagi anak. May problema pero ganyan talaga ang buhay. Nga pala, ingatan mo ang pagbuhat ng isang yan. May lamang bukas na lata ng sardinas. Tinira namin ng nanay mo para may pang-ulam pamamayang gabi." Tugon ng ama habang pinupunasan ang luha sa mga mata. Kahit nakangiti, damang-dama ng binata ang mabigat na saloobin ng tatay. Hindi naman nagpapakita si Sunny ng kalungkutan at pagsuko. At sa halip, pinapalakas pa niya ang kalooban ng ama. Sa pamamagitan ng pagpapakita nito nagsisikap siya sa pag-aaral.
Nga pala, nasa sekundarya na si Sunny. Araw-araw, sa tuwing uuwi dumadaan ang binata sa isang lupain na napapaligiran ng mga puno ng kawayan. Ito ay upang makakuha ng labong na siya namang inuulam nila sa gabi. Nilalagyan ito ng gata at kung minsay hinahalo sa malunggay. Minsan, may naririnig siyang mga kakaibang boses sa ilalim ng kawayanan. Alam ng binata na galing ito sa mga elemento, kaya palagi itong humihingi ng pahintulot. Nagmumuni-muni at sinasabing pangulam lamang ang kanyang kukunin. Lingid sa kaalaman ni Sunny, ang lugar na ito ay lubhang napakadelikado. May ideya na ang binata na may nakatira, pero hindi niya alam kung sino at anong klaseng nilalang. Hanggang sa isang araw, Sabado at nasa tabo ang mga magulang. Nang mga sandaling yon, naisipan ng binatang manguha ng labong. Yun na nga ang nangyari. Nasa ilalim na siya ng kawayanan. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, nang bubunutin niya na ang isa sa mga labong, may biglang lumitaw sa harapan. Halos mapatalon ang binata sa gulat dahil isang napakapangit na itsura ang bumungad sa kanya. Hanggang sa bewang lamang ang laki nito. May mukha ng sa tao pero kulubot ang balat. May mahaba pa itong tenga na nakaangat. Malaki ang tiyan na nakasayad sa lupa. Nanlilisik ang mga mata at kitang-kita ni Sunny ang maliliit at matutulis na mga ngiping nagkikiskisan. Impakto. Pasensya na po. Nangunguha lang naman po ako ng pangulam. Wika ni Sunny habang gumagapang patras. Ang nilalang na nakita ni Sunny ay isang klase ng duwende. Ito ay mga elementong tinatawag na sadsad. Ang pinakamalupit na duwende sa lahat ng mga kalahi. Bakit sadsad? Dahil yung tiyan nito ay malaki at kung maglakad, sumasaya dito sa lupa na tila itik. Madalas nakatira ang mga ito sa kawayanan na malalayo sa kabiasnan. Balik tayo sa kwento. Hindi inaalis ni Sunny ang pagtitig doon sa nilalang. Napapansin niya pa itong tila umaamba ng sunggab sa kanya. Hindi makatakbo ang binata. Nasa ilalim siya ng kawayanan at siguradong magkakasugat-sugat lamang si Sunny. Sa oras sa tangkay niya ito. Hanggang sa nagmakaawa na lamang siya na wagsaktan at patayin. Dahil siya lamang ang bubuhay sa pamilya balang araw. Palagi naman po ako nagpupunta dito eh. Kumukuha lang naman po ako ng pangulam. Para kahit papaano makaraos sa buhay. Maawa po kayo sa akin. Huwag niyo po akong saktan. Nagsisika po ako sa buhay eh. Maawa na po kayo. Wika ni Sunny habang umiiyak. Hanggang sa biglang nag-iba ang itsura ng nilalang. Yung tenga nitong nakaangat. Bumagsak sa balikat at ang muka ay naging maamo. Ilang sandali lang. Kumunot ang mukha nito at lumapit sa binata. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ni Sunny na mga sandaling iyon. Hanggang sa biglang nagsalita yung nilalang. Ito yung boses na lagi niyang naririnig. Matinis pero gasgas. Pasensya na.
Hindi ka kasi nanghingi ng pahintulot ngayon. Kaya inakala ko na iba ang pakay mo. Yung kukunin mong labong, ito ang binabantayan ko sa lugar. Ang katangi-tanging labong na may lakas ng kapaligiran. Isa nga pala akong duwende. Pero kung tawagin nyo ay sadsad. Wika ng elemento. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ng binata. Pero hindi pa rin maiwasang mangilabot dahil nakakatakot talaga ang itsura nito. Oh, pasensya na po ha. Nagmamadali po kasi ako. Tanghali na po kasi. Tugon ni Sunny. Maniwala man kayo sa hindi. Gumiti ang sadsad at tinapik ang tuhod. Ang sabi nito, kung nais niya ng mauulam, iba na lamang ang kunin. Pero kung gusto niya ang maiangat ang buhay, ang kunin niya ay yung binabantayan ng sadsad. Nararamdaman ko ang hinaing mo, tao. Mabuti ka naman at walang bakas ng kasamaan. Sa labong na yan, may laman niyang lakas ng kalikasan. At kung mapapasayo ito, asahan mong babantayan din kita. Nagkakaintindihan ba tayo? Wika ng sadsad. Hindi maintindihan ni Sunny ang ibig ipahiwatig nito. Hanggang sa biglang tumango ang sadsad at dinuro ang labong. Wala namang magawa ang binata kundi ang kunin na lamang. Pagkatapos nun, bigla na lamang itong naglaho. Habang naglalakad pa uwi, bakas pa rin sa mukha ng binata ang pagkabalisa. Tinitigan niya ang labong subalit wala namang kakaiba. Karaniwan lamang na katulad ng lagi niyang nakukuha sa lugar. Nang makarating sa tahanan, nakadungaw na ang mga kapatid sa bintana. Masaya ang mga ito dahil makakakain na sila. Subalit nagdadalawang isip ang binata. Binabagabag siya sa mga sinabi ng nilalang. Ang laman ay lakas ng kalikasan at hindi niya ito maintindihan. Kaya sa halip, kumuha na lamang si Sunny ng mga malunggay at nilaga. Nilagay naman niya ang labong sa banggera o alababo sa gilid ng banga na may lamang inuming tubig. Kinahapunan, hindi mapakali si Sunny. Panay ang titig sa labong hanggang sa naisipan niyang buksan ito. Kinuha niya ang sanggot ng ama at hiniwa ang labong. Nagulat si Sunny sa nakita. May palaman itong kulay abo na halong dilaw na bato. Mainit-init pa nang mahawakan ni Sunny. Nilagay niya ito sa batya na may tubig upang linisin. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil bumula ito ng malakas na tila kumukulong tubig. Umuusok pa at nakaramdam ng takot ang binata. Kaya naman, kinuha niya ang batya at sinaboy sa lupa. Nakita niya yung bato na nag-iiba-iba ng kulay. Nagiging kayumanggi at ilaw. Muli niya itong hinawakan. Ngunit sa pagkakataong yon malamig na ang bagay. Sobra ang pagtataka ng binata. Binalot ang isipan ng maraming katanungan na wala namang maisagot na dahilan. Itinago niya ang nakuha at mga nangyari sa mga magulang. Palagi niyang daladala ang gamit kung saan man siya magpunta.
Binalikan niya naman ang kawayanan. Nagbabaka sakaling magpapakita muli ang nilalang upang magtanong. Subalit wala na. Ni kaunting tinig nito ay hindi niya na marinig. Makalipas ang ilang araw, hanggang sa umabot ng linggo at buwan. Napapansin niya ang mga magulang na sa tuwing uuwi ay wala na itong dalang paninda. Madalas, maaga pang umuuwi ang mga ito at hindi inaabot ng hapon. May bigas pang dala at ilang mga dilatang pagkain. Nagtatanong naman ang binata sa mga magulang. Abay maswerte. May laging pumapakyaw sa paninda natin. Bukas, aangkat na ako ng mga paninda sa kabilang nayon. Babalik daw siya at bibili na uli ng marami. Wika ni Tatay Aris. Dagdag ni Nanay Molly. Ang sabi nito may lumapit sa kanyang customer. Nag-alok pa ito ng halaga ng pera para lamang daw sa kanya maitinda ang mga kamote at saging. Kanina, di ba Ares? Nagtalo pa yung mamimili dahil sa kamote lang natin. Wika ni Nanay Molly. Abay ewan. Nagtataka nga ako. Meron namang ibang nagtitinda pero doon talaga bumibili sa atin. Alam mo, naisipan ko nang magtayo tayo ng sariling tindahan. Yan ay kung patuloy ang swerte at magkakaroon ng ipon. Muling wika ng ama. Habang nakikinig si Sunny, naalala niya ang sinabi ng sadsad sa kanya. Ang pag-angat ng buhay ang meron sa labong na nakuha niya. Napatingin na lamang sa isang banda ang binata. Halatang malalim ang iniisip. Hindi kaya totoo yun? Hindi kaya dahil sa batong to? Totoo ba talaga yung mga nangyayari? Tanong ng binata sa isipan. Hanggang sa isang araw, sumama na si Sunny sa pagtitinda. Ngunit ng mga sandaling yon, napakarami ng dala nila. Isama pa dyan ang mga inangkat na paninda ng ama. Nang makarating sa lugar, inobserbahan ni Sunny matapos maisaayos ang kamote at iba pa. Maniwala man kayo sa hindi, pagdagsa ng mga tao sa lugar, napakaraming nakapaligid sa kanilang tindahan. Dampot lang ito ng dampot ng kahit anong uri ng lamang ugat at binibili kagad. Samantalang sa ibang tindahan naman, napakadalang ng mamimili. Dito na napagtanto ni Sunny na totoo ang swerteng dala ng naibigay sa kanya ng sadsad. Hindi naman niya ito pinaalam sa mga magulang. Nanatili lamang ang lihim sa binata hanggang sa lumago ng lumago ang hanap buhay. Nakapagtayo ng sariling tindahan at nagtinda na rin sila ng iba pang uri ng mga gulay. Hanggang sa isang araw, biglang nagkasakit ang tatay ni Sunny. Ayon sa binata, hindi ito makalakad o maski makatayo man lamang. Hirap din ito sa pagsasalita at palaging sumusuka. Ipinatingin nila ito sa doktor sa lugar. Niresetahan lamang sila ng mga bitamina. Ayon pa sa mga doktor, overfatigue lamang ang dinadanas ng ama. Hindi na ito nakabalik sa trabaho. Kaya si Nanay Molly na lamang ang nag-aasikaso sa tindahan. At kung minsan naman ay si Sunny. Hanggang sa lumala ng lumala ang sakit. Kaya naisipan na nila na ipaalbularyo na si Tatay Aris.
Dinala nila ito sa lugar ng Kantaub. May magaling na albularyo doon na itago na lang natin sa pangalang Eding. Isang babaeng matanda ito at may pagkakuba. Nang mga sandaling yon, si Sunny ang nagdala sa ama. Nang makarating sila sa tahanan ng matandang Seding, ibinatingin kagad ng binata si Tatay Aris. Ayon dito, kinukulam ang ama. Nakikita ng albularyo na sa pamamagitan ng pagtawas, ang salarin ay kakilala lamang ng pamilya. Iho, mukhang inggit ang dahilan. Teka, halika sa loob at doon tayo mag-usap. Mungkahi ng matanda. May pagtataka man sa mukha ni Sunny, pero sumunod na lamang ito kay Tandang Eding. Ayon dito, ito ay dahil sa gamit na daladala ng binata. Nabigla si Sunny dahil tila alam na matanda ang lahat. Ho, sa gamit? Paano mo nangyari yun? Tanong ni Sunny. Dong, isa akong albularyo. Nakikita ko't nararamdaman ang kakaibang presensya mula sa'yo. Sa katunayan, nasa likod mo pa nga ang bantay ng gamit. Nabiyayaan ka ba ng butya ng labong? Nakakatuwa naman. Ipinagkatiwala ng isang napakabangis na klase ng duwende at binabantayan ka pa. Ang swerte mo, iho. Hindi ka niya pinatay. Marahil hindi mo alam to, no? Ayaw kasing magpakita sa'yo ng sadsad. Pero kasama mo ito palagi. Kung ikaw lang ang kinulam, siguradong patay na ang salarin. Wika ng matanda. Dito na nalaman ni Sunny na sumusunod pala sa kanya ang bantay. Kaagad namang tinanong ng binata kung papaano magagamot ang ama. Ang sabi ng matanda, kailangan niyang harapin ang salarin. Pero hindi dapat magpakampante. Dahil katulad niya may gamit din ang mangkukulam. At ito ay galing pa sa tikbalang. Maliban pa dyan, hindi tao ang kumukulam kundi isang aswang. Minsan na kaming nagkaengkwentro nito. Sumuko ako kasi dinadamay ang mga anak ko. Kaya ikaw, kung balak mong supuin ng salarin, ihanda mo na ang sarili mo. Nga pala, para malaman mo, ang putya ng labong ay hindi lang swerte ang dala. Matinding proteksyon at kaya mong kalabanin ang sino mang may hawak din ng gamit na bertod. Ito ay dahil sa katangian ng gamit. Kasama ang bantay nito. Pumikit ka. Sige, pumikit ka, iho. Bungkahi na matanda. Kaagad namang pumikit si Sunny. Naramdaman niyang dinampi ang daliri ng matanda sa kanyang noo. Hinihilot ang sentido at nakarinig siya ng pag-usal na matanda. Pagkabukas ng mga mata, nakita ni Sunny ang sadsad na nakaupo sa lupa. Sumimangot ang mukha nito ng titigan ng binata. Tila galit na pagkasalubong ang mga kilay. Umaamba pa ito ng pagsunggab. Ayan, iho. Bukas na ang ikatlong mata mo. Huwag mo masyadong titigan ang bantay. Ayaw niya nang tumititig sa kanya.
Ikaw din, baka patayin ka ng sarili mong gabay. Wika ni Tandang Eding. Itinaas naman ni Sunny ang dalawang kamay. Yumuko at sinabing, "Pasensya na po. Hindi ko naman po sinasadya eh." Wika ni Sunny. Ilang sandali lang sinabihan siya ng matanda na kailangang magmadali dahil baka ikamatay ng ama ang sakit. Pero bago makalis, binigyan si Sunny ng kapirasong papel. May mga nakasulat dito na mga kataga. At ang sabi ay pampaamo daw ito sa bantay. At ang iba naman ay orasyon pang depensa at tigalbo. Banggitin mo lang ng tama at isa puso ang mga orasyon. Magkakabisa yan lalo pat may gamit ka. Paalala ni Tandang Eding. Nang makarating naman sa tahanan, nag-isip ang binata sa kung anong gagawin. Nasa gilid ito ng pampang na mga sandaling yon. Hawak ang papel at binabasa ni Sunny. Hanggang sa biglang lumapit sa kanya ang sadsad. Sinabing wag magsayang ng oras sa kakabasa dahil hindi kagad nakakabisa ang orasyon. Tutulungan kita sa problema mo. Hawakan mo lang ang lakas ng kalikasan at bibigyan ka nito ng pambihirang katangian. Kung anong meron ako at kung ano ang meron sa kawayan, magiging katangian mo rin ito. Matibay, malakas, mabilis at higit sa lahat. Walang sino mang elemento ang makakasupil sa iyo. Tandaan mo yan. At isa pa, huwag mo kong tinititigan. Papatayin kita eh. Wika ng sadsad. Hindi naman na nagsalita pa si Sunny. Ang totoo, ang lahat ng nangyayari sa kanya ay halos hindi pa siya makapaniwala. Mula sa mga kakatuwang pangyayari, naging seryoso na ito at nalalagay na sa alanganin ang buhay ng ama. Sino ba namang mag-aakala na may nilalang pala na magiging parte ng buhay si Sunny? At ito ang dahilan ng pagbabago ng pananaw at paniniwala. Hapon ng mga sandaling yon, hinahanda na niya ang sarili sa pagpunta sa tahanan ng mangkukulam. Kilala niya ang tao, sapagkat ito lang naman ang palagi nakakaalita ng ama tuwing tabo. Malapit lang din sa lugar nakatira. Ang pangalan nito ay Victor. Gabi na nang makarating siya sa lugar. Sobrang dilim ng tahanan ni Victor. Napakatahimik ng lugar. At ang tanging bumabasag lang dito ay ang mahihinang kaluskos at huni ng mga kuliglig. Hindi alam ng binata ang gagawin. Samantalang nakabuntot naman sa kanya ang bantay na sadsad. Hawak ang mutya ng labong. Taimtim na nananalangin si Sunny. Hanggang sa napapuntong hininga ito at nagpatuloy na sa paglalakad. Tao po. Tao po. May tao po ba dyan? Victor! Victor, kausapin mo ko. Wika ng binata. Sumasaglit pa ito ng tingin sa bantay na sadsad. Napansin niyang nakatingala ito sa isang puno. May kung anong tinitignan at napakasama ng itsura. Sinuri naman ng binata ang tinatanaw ng bantay. Hanggang sa may nakita siyang nakapatong na nilalang sa itaas ng puno.
hindi niya gaanong maaninag ang itsura nito. Ilang sandali lang nakarinig si Sunny ng hilik ng kabayo. Napakunot ang mukha ng binata dahil wala namang alagang kabayo si Victor. Hanggang sa may kumalabog sa harapan, isang napakaitim na elemento. Mapula ang mga mata, mahaba ang mga kamay at paa. Isang uri ng aswang. Nasisigurado ng binata na ito na si Victor. Nabanggit ng manggagamot na hindi lang mangkukulam ang kakaharapin, kung hindi isa ding aswang. Nalaman mo din ang dahilan. Kaya pala, may alaga ka din palang lamang lupa at galing dyan ang swerte na kinakainisan ko sa inyo. Abay, pareho pala tayo eh. May alaga din ako kaso tikbala nga lang. Wika ni Victor. Galing pala sa tikbalang ang narinig niyang hilik ng kabayo. Lumapit sa kanya si Victor. Hindi naman gumagalaw ang binata. Inaantay niya lamang kung ano ang gagawin nito. Hanggang sa bigla itong naglaho. Nakaramdam na lang ang binata ng pagsakit ng sikmura. Nakita niya si Victor na nasa tagiliran at sinusunggaban siya nito nang hindi niya namamalayan. Nang mga sandaling yon, hindi na malaman ni Sunny ang gagawin. Natataranta na ang binata. Umaatras ito palabas ng bakuran hanggang sa may bumangga sa kanya sa hindi malamang direksyon. Iniisip lamang ng binata na baka si Victor. Ngunit nananatili lang ito sa pwesto at panay ang pagtawa. Muli niyang narinig ang paghilik ng kabayo. Dito lamang niya napagtanto na ang umaatake sa kanya ay walang iba kung hindi ang alaga ni Victor na isang tikbalang. Hindi naman nagtatamo ng pinsala si Sunny. Kaso paulit-ulit siyang binabangga ng alaga ni Victor. Pagtingin niya sa bantay na sadsad, wala na ito sa paligid. Naisip na lamang ng binata na baka iniwan siya nito. Kaya naman walang nagawa si Sunny kung hindi ang lumapit kay Victor at lumaban. Palaman sa kamao ang mutya ng labong. Inundayan niya ng suntok si Victor. Pagkatama ng suntok sa mukha ng aswang, nagtunog sinibak na kahoy ito sa lakas at kita sa mukha ng aswang ang matinding pagdaing. Sinundan pa ng isang suntok ni Sunny at tinamaan muli sa mukha ang aswang. Nang mga sandaling yon, nalaglag si Victor sa bangin at nagpagulong-gulong pababa. Mabilis namang sumunod si Sunny. At nang maabutan niya ito, winelyuhan niya at inambahan ng isa pang pagsuntok. Subalit nakita niyang nasa anyong tao na si Victor. Basag ang muka at naghahabol ng hininga. Iniangat pa ang mga kamay at sinabing tama na. Patawad. Nainggit lang ako sa swerteng dumating sa buhay niyo. Sa totoo lang, hindi ko inaakala na dahil pala ito sa'yo. Wala na. Basag na ang gamit ko mula sa tikbalang. Iniwan na ako nito. Pagagalingin ko ang tatay mo. Basta wag mo lang akong papatayin. Wika ng aswang. Siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi tutuluyan na kita eh. Tugon ni Sunny. Sabay bitaw kay Victor.
Hindi lubos mapagtanto ni Sunny na nagawa niyang kalabanin ang isang aswang na mangkukulam at may alaga pa itong tikbalang. Naglakad siya pauwi na napuno ng pagtataka ang isipan. Paulit-ulit niya namang tinitignan kung nakabuntot ba ang sadsad. Ngunit wala. Wala na ito at hindi na siya sinusundan. Hanggang sa makarating sa tahanan, nakita niyang nakatayo na ang ama. Nasa kusina ito habang pinapainom ng tubig ni Nanay Molly. Nakaramdam ng saya ang binata. Batid niyang tinanggal na ni Victor ang kulam. Magpaganon pa man, hindi niya sinabi sa mga magulang ang nangyari. Makalipas ang ilang araw, gumaling na ng tuluyan ng ama. Bumalik na ito sa pagtitinda. Nabalitaan na lang ng pamilya nila na nagpatiwakal si Victor. Hindi niya alam ang dahilan pero ang hinala niya, dahil ito sa ginawa niya. Hanggang sa muli nagpakita sa kanya ang sadsad. Sinabi nitong binabalak siyang patayin ni Victor upang kunin ang mutya ng labong. Kaya pinatay na lamang ito ng sadsad. Nagulat si Sunny dahil mali pala siya ng akala. Pinatay ng sadsad ang aswang upang hindi na ito maminsala. Hanggang sa nagpatuloy ang swerte ni Sunny. Nalaman din niya kalaunan na kaya naglaho ang sadsad. Dahil sumapi pala ito sa kanya noong labanan. Hanggang sa nakapagtapos ng pag-aaral si Sunny. Iniwanan na nila ang nabilog at sa Cebu nagtayo ng negosyo. Payak lamang na hindi labis at hindi din kulang. Hanggang sa ngayon, nananatili kay Sunny ang mutya ng labong at ang duwendeng tinagurian na pinakamabangis na tinatawag na sadsad. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rex. Walang eksaktong taon. Sultan Kudarat. Sa barangay ng Mirasol, Almada, Sultan Kudarat. Naninirahan ang binatang si Rex. Kasama si Lolo Saldo na merong sakit na Alzheimer's. Wala na ang mga magulang ng binata. Namatay ang mga ito dahil sa malagim na trahedya. Kahit na mahirap ang buhay, hindi sumuko ang binata. Madalas mang mapagod kay Lolo Saldo. Ngunit hindi niya ito pinabayaan lalo pat ito lamang ang pamilya na meron siya. Kahit na madalas ay hindi na rin siya nakikilala ng matanda. Ngunit kahit na ulyanin, malakas pa si Lolo Saldo. Ang paborito nitong gawin ay magbiyak ng kahoy at magkwento kay Rex patungkol sa mga kakaibang nilalang na nakalaban noong kabataan. Madalas mang paulit-ulit ang mga kwento ng lolo. Hindi nagsasawang makinig si Rex. Dahil napapasaya si Lolo Saldo sa tuwing nagbabahagi ng istorya. Samantala, hindi na nakapagtapos pa ng pag-aaral ang binata. Dahil wala naman siyang aasahan kundi ang sarili lamang. Madalas itong hindi kumakain ng agahan at si Lolo Saldo lamang ang pinapakain. Hanggang sa nakilala ng binata si Ren. Mula ito sa kabilang baryo na lumipat dahil napalayas ang pamilya sa tinitirahan.
at ang minana mula sa yumaong lolo ang meron na lamang ang pamilya. Kaya nagpasya ang mga ito na lumipat. Noong una ay kakaiba ang kilos ni Rain. Madalas na ilag ito sa mga tao maging ang pamilya. Tinatawag ng ibang tao na weirdo ang pamilya ni Rain. Kaya mas lalo itong umiwas sa mga tao. Hanggang sa isang araw, nagising na lamang si Rex na wala na si Lolo Saldo sa tabi. Kaya kinakabahang lumabas ang binata. Lolo, nasan ka po? Diyos ko, mukhang nakalabas siya. Baka saan mapunta ang lolo ko? Maluhaluhang wika ni Rex. Napatingin ito sa bukas na pintuan. Kagad na lumabas ang binata at hinanap ang lolo at nagtanong. Inabot na ng hapon sa paghahanap ang binata at nakalimutan na niyang kumain. Akala ni Rex, hindi na niya makikita ang lolo hanggang sa lumapit sa kanya si Rain. Teka, mukhang hindi ka pa kumakain ah. Eto, kumain ka na muna. Huwag kang mag-alala dahil wala naman niyang lason. Wika ni Rain. Bigla namang naiyak si Rex. Maraming salamat sa iyo, Rain. Nakalimutan ko na kumain dahil sa labis na pag-aalala kay lolo eh. May Alzheimer's na kasi yun eh. Palagi na lamang niya ako nalilimutan pero mahal na mahal ko yun. Kasi hindi niya ako pinabayaan eh. Nag-aalala ako kung nasa na nga ba siya. Baka mamaya, napaano na si lolo eh. Lalo pat magagabi na. Tugon ni Rex. Naluha na lamang ito habang kumakain. Pinakalma naman siya ni Rain at binigyan ng tubig. Hayaan mo, pagtapos mong kumain, tutulungan kitang hanapin ng lolo mo. Medyo kabisado ko naman ang lugar na to eh. Dahil lumaki ako kasama ang lolo ko dito. Wika ni Rain. Matapos kumain sabay na hinanap ng dalawa si Lolo Saldo. At hindi tumigil ang mga ito hanggat hindi nakikita ang matanda. Gabi na. Baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Ayos lang ako. Huwag mo na akong alalahanin. Baka bukas na lang ako magpatuloy sa paghahanap. Wika ni Rex. Ngunit tila hindi siya narinig ni Rain dahil dire-diretso lamang ito ng lakad. Ilang sandali pa, nawala sa paningin ni Rex ang binata. Binalot ng kaba ang puso nito hanggang sa nakarinig ng kaluskos. Sa isang gilid na puno ng mataas na damo. Nakita ko na ang lolo mo. Naroon siya sa gilid ng puno na tutulog oh. Tara na, puntahan na natin siya na makauwi na tayo. Wika ni Rain. Kagad pa nitong hinila si Rex. Gaya ng sinabi ng kaibigan, naroon nga si Lolo Saldo. Napayak na lamang ang binata. Inuwi nila ang matanda. Labis na nagpapasalamat si Rex kay Rain. Maraming salamat sa kabutihan mo ah. Kung wala ka, baka hindi ko nakita si lolo. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan eh. Wika ni Rex. Sabay yakap sa bagong kaibigan. Napangiti naman si Rain sa mga sinabi ni Rex. Nako, wala nga naman yun. Nakita kasi kita kanina ng malungkot at napansin ko na simula nung umaga, hinahanap mo na yung lolo mo eh. Kaya kagad akong kumuha ng pagkain at binigay sa'yo. Tsaka tinulungan na rin kita para mahanap mo ang lolo mo. Tugon ni Rain. Kaagad na itong nagpaalam kay Rex.
Matapos ang pangyayaring yun, naging malapit sa isa't isa ang dalawa. Ngunit nagalit ang pamilya ni Ray nang mapansin ito. Kaya pilit nilang pinaglalayo ang dalawa. Hindi naman pumayag ang binata na lumayo sa kaibigan. Ipinaglaban niya ang pagkakaibigan nila ni Rex. Kaya sobrang nagalit ang pamilya nito. Pinagtangkaan ang buhay ni Rex na kagad namang nalaman ni Rain. Kaya napigilan niya ang masamang balak ng mga magulang sa kaibigan. Nang dahil sa pagliligtas ni Rain kay Rex ay nasagot nito ang mga magulang. Hanggang sa hindi na nga natuwa ang binata sa ginagawa ng mga ito. Isang araw, nagkasagutan si Rain at ang magulang niya. Hindi na nito nakayanan ang mga sinasabi ng pamilya kaya pumunta ito sa tahanan ni Rex. Sinabi nito ang lahat ng nangyari. Ngunit lingid sa kaalaman ni Rain. Nasundan pala siya ng mga magulang. Nagulat naman si Rex sa pagdating ng kaibigan. Ngunit kagad na pinapasok nito sa loob ng tahanan at lingid sa kaalaman ng magkaibigan. Nakikinig pala ang mga magulang ni Rain sa usapan nilang dalawa. Teka, ano bang nangyayari sa'yo? Gabi na, ba't nagpunta ka pa dito? Sigurado mag-aalala naman sa'yo ang mga magulang mo. Wika ni Rex. Nagulat na lamang ito nang napaluha si Rain. Nasagot ko kasi yung mga magulang ko eh. Hindi ko inaasahan na sasabihin nila sa akin na layuan kita. Pero alam mo naman na hindi ko magagawa ang bagay na yun sa'yo. Kaya nagtalo kami. Tugon ni Rain. Niyakap naman ito ni Rex. Hindi ka na sana sumagot pa sa mga magulang mo. Alam ko namang nag-aalala lang sila sa'yo eh. Isa pa, gabi na bakit ka pa pumunta dito? Dapat humingi ka na lang ng tawad sa kanila eh. Tsaka ipaliwanag mo lang lahat. Siguradong papakinggan ka naman nila eh. Wika ni Rex. Napangiti naman ang mga magulang ni Ray nang marinig ang sinabi ng kaibigan ng anak. Biglang kumatok ang mga ito sa pintuan ng tahanan nila Rex. Nagulat ang binata ngunit malugod na tinanggap niya ang mga ito at pinapasok sa tahanan. Ang sabi ng mga magulang ni Rain. Narinig nila ang lahat ng sinabi ng binata. Kaya hinahayaan na nila ang anak na makipagkaibigan sa kanya. Nalabis namang kinatuwa ni Rain. Talaga po, pupayag na po kayo na maging kaibigan ko si Rex. Hindi na po kayo tutol. Papayagan niyo na po ako makipagkaibigan kay Rex. Wika ni Rain. Tumango naman ang mga magulang ng binata. Labis na saya ang naramdaman ng magkaibigan at buhat ng araw na yon. Mas naging malapit pa sa isa't isa ang dalawa. Palaging magkasama ang mga ito ngunit may isang sikreto si Ray na tinatago sa kanya. Alam ni Ray na mapagkakatiwalaan si Rex. Ngunit nag-aalangan ito at napapaisip kung tama ba na ipaalam sa kaibigan ang tunay na pagkatao ng pamilya. Ang totoo, si Rain ay isang aswang. Maging ang buong pamilya nito. Ngunit hindi kagaya sa iba. Mabubuti sila at hindi nambibiktima ng kanilang kapwa. Dahil nadanas nila na mawalan ng mahal sa buhay. Hanggang sa isang araw, napansin ng mga magulang ni Ray na tulala ang anak kaya kagad nila itong tinanong. Anak, may gumagambala ba sa isipan mo? Napansin namin na lagi kang tulala at wala ka sa sarili nitong nakaraang araw.
Meron bang problema? Tanong ng ama sa anak. Napabuntong hininga na lamang si Rain. Wala na itong nagawa pa kundi sabihin sa mga magulang ang problemang kinakaharap. Kaibigan ko po kasi si Rex eh. Dapat po hindi ako naglilihim sa kanya lalo na't naging totoo siya sa akin. Samantalang ako, may tinatagong sikreto pero paano kung layuan niya ako? At mabahamak pa tayo dahil sa pagsasabi ko ng totoo. Ang hirap magdesisyon tay. Tanong ni Rain. Napayuko na lamang ang binata. Kagad naman itong niyakap ng mga magulang. Ilang beses na ring nagkaroon si Rain ng kaibigan at sa tuwing sinasabi nito ang totoo, kagad siyang iniiwasan. Ang mas malala ay pinapahamak siya at ang pamilya kaya hirap na hirap si Rain na magtiwala pang muli. Kung ano ang desisyon mo anak, so suportahan ka namin. Kaya ng palagi naming ginagawa. Kung sa tingin mo mapagkakatiwalaan si Rex, gawin mo ang nararapat. Wika ng ina ni Rain. Napatango na lamang ang binata. Matapos ang araw na yon ay palaging humahanap ng tiyempo si Rain upang sabihin ang tunay na pagkatao sa kaibigan. Ngunit palagi na lamang nauudlot. Hanggang sa isang araw, habang tahimik na nakaupo sa kusina nila Rex si Rain, bigla na lamang lumapit sa kanya si Lolo Saldo. At may hawak itong medalyon na kagad nakapagpatayo kay Rain. Mabilis itong lumabas at buhat ng araw na yon. Palagi na lamang itong pinagtatabuyan ng matanda. Na ipinagtataka ng binata. Ano kaya nangyari kay Lolo? Dati palagi kanyang hinahanap pero ngayon halos ipagtabuyan ka na niya eh. Tanong ni Rex. Narinig ni Lolo Saldo ang mga sinabi ng apo. Aswang siya po. Hindi ka dapat nakikipagkaibigan sa tulad niya. Hindi na dapat siya papuntahin dito. Wika ni Lolo Saldo. Nagulat naman si Rain sa mga sinabi ng matanda. Samantala, natawa naman si Rex sa mga sinabi ng lolo. Rain, pasensya ka na. Ganito talaga si Lolo eh. Madalas niyang makwento na manunugis daw siya ng aswang noon. At isa raw siya sa pinakamagaling sa lahat eh. Palagi niyang sinasabi ang mga bagay na yan kaya sanay na ako kay Lolo. Pasensya ka na. Wika ni Rex. Nakahinga naman ng maluwag si Rain ngunit halos araw-araw. Ipinagtatabuyan ito ni Lolo Saldo. Nag-umpisa nang magtaka ang binata. Hindi naman ganun ang lolo kay Rain noong una niya itong makita. Pakiramdam ni Rex. May kakaibang nangyayari kaya kahit na tila baliw. Tinanong nito ang lolo. Aswang si Reyna po. Sa medalyon. Takot siya daw na isuot mo yon bilang proteksyon. Nang makita mo ang tinatago niyang sikreto. Makahulog ang wika ni Lolo Saldo. Sinunod na lamang ng binata ang sinabi ng matanda. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagpunta na sa tahanan ni Rex si Rain. Dala ang suman at bibingka na gawa ni Nanay Gwen. Ang aga mo naman Rain. Sige, pumasok ka na habang tulog pa si Lolo. Nga pala, may nakuha akong kwintas mula sa lumang mga gamit ni Lolo. Kakaiba nga at ang ganda eh.
Wika ni Rex. Kasabay ng pag-abot ng medalyon kay Rain. Naihagis ng kaibigan ang medalyon sa gulat. Tila ba malalagutan na ito ng hininga. Ilayo mo sa akin yan. Mamatay ako ng dahil dyan eh. Pakiusap. Itago mo na yan. Natatakot at nasisilaw ako eh. Pakiusap ni Rain. Mabilis namang nilagay ni Rex sa bulsa ang hawak na medalyon. Ang ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni Lolo? Isa kang ang aswang? Hindi ako makapaniwalang totoo pala kayo. Grabe, nakakatuwa naman yung malaman. Wika ni Rex. Nagulat naman si Rain sa sinabi ng kaibigan. Hindi ka natatakot sa akin? O kaya naman, hindi mo man lang ako huhusgahan? Natuwa ka pa? Sobrang lungkot ko tapos ganito pala ang magiging reaksyon mo. Tugon ni Rain. Hindi ito makapaniwala sa lahat ng nalaman. Saglit namang natahimik si Rex. Naunawaan niya na hindi nagbibiro ang kaibigan. Ibig bang sabihin, aswang ka talaga? Totoo? Hindi ako makapaniwala. Akala ko nagbibiro ka lang kaya sinasabayan kita eh. Wika ni Rex. Bahagya pa itong napalayo sa kaibigan. Oh, totoo nga na aswang ako pero hindi ako masama. Hindi ako kumakain ng tao gaya ng iniisip ng ibang tao. Higit sa lahat, hindi kami nang bibiktima ng kapwa namin. Pero ang madalas, kami pa ang napagbibintangan. Tugon ni Rain. Napayuko na lamang ito. Kaagad namang niyakap ni Rex ang kaibigan na ikinagulat ni Rain. Hindi mo naman siguro ako kakainin, di ba? May tiwala ako sa iyo at kita ko naman ang mabuti kang tao. Huwag kang maglala. Ligtas sa akin ang sikreto mo. Kahit na sino wala akong pagsasabihan. Wika ni Rex. Napatango na lamang si Rain. Mas lalong tumibay ang pagkakaibigan ng dalawa. Ngunit habang tumatagal ay mas lumalala ang sitwasyon sa kanilang baryo. Maraming tao ang nawawala at kahit anong bakas ay walang naiiwan. Nababahala na ang marami. Hanggang sa isang araw kumalat sa buong baryo ang tungkol sa tunay na pagkatao nila Rain. Labis itong nagalit kay Rex. Bakit mo naman kami nilaglag, Rex? Pinagkatiwalaan kita at ng pamilya ko eh. Pero sa uli, traidor ka pala. Kagaya ka din nila eh. Hindi ka tumutupad sa pangako. Wika ni Rain. Nagulat naman si Rex sa mga sinabi ng kaibigan. Teka nga, uminahon ka muna. Wala akong ginagawang masama. Hindi ako nagkalat ng tunay niyong pagkatao. Kahit itanong mo pa sa buong baryo eh. Ako pa nga ang nagtatanggol sa pamilya mo. Si Mang Romel. Siya ang nagkakalat na kayo daw ang aswang dito. Hindi naman lahat naniniwala pero karamihan lalo na ang pamilya ng mga nawawalang tao eh. Kayo ang sinisisi. Tugon ni Rex. Natigilan naman si Rain. Si Mang Romel, yung matanda na yun. Walang iya siya. Tinalo niya kami mga kalahi niya. Isa din naman siyang aswang eh. Siguro siya ang nambibiktima dito sa baryo kaya sa amin niya binubuntong ang sisi. Wika ni Rain. Humingi ito ng tawad sa kaibigan na kaagad namang tinanggap ni Rex. Hindi yun ang mahalaga ngayon. Kailangang umalis na kayo dito ng pamilya mo. Dahil narinig kong susugod sila mamayang gabi sa tahanan niyo eh.
Huwag ka mag-alala. Tutulungan ko kayo. Wika ni Rex. Sabay yakap sa kaibigan. Matapos ang pag-uusap na yon ay kagad nang kumilos ang magkaibigan. Kinuha nila kagad si Lolo Saldo. Dinala sa bundok kung saan may tinayong maliit na tahanan si Rex. Matagal na panahon na ang nakalilipas. Nang madala si Lolo Saldo sa bundok ay kagad na bumalik sa baryo ang magkaibigan upang bigyan ng babala ang mga magulang ni Rain. Naging mabilis ang pagkilos ng magkaibigan. Nagawa nilang itakas ang mga magulang. Ngunit nang paakyat na sila ng bundok ay nakita sila ng taong bayan at kagad na sinundan. Galit na galit ang mga ito at pinangungunahan pa ni Mang Romel. Tumatakas na ang pamilyang aswang. Kaya magmadali kayo. Huwag niyong hahayaan na makalis ang mga yan. Matapos ang ginawa nila sa inyong mga mahal sa buhay. Wika ni Mang Romel. Nakangiti ito habang nakatingin sa magkaibigan. Sa pagkainis ni Ray, nasagot nito ang matanda. Alam mo, wala akong kinakampihan sa inyo pero kilala ko si Rain eh. Hindi niya magagaw manakit ng kapwa lalo na ang pamilya niya. Wala kang matibay na ebidensya, Mang Romel eh. Kaya huwag mong pagbintangan ng kaibigan ko. Wika ni Rex. Ngumiti naman ang nakakaloko si Mang Romel. Kung wala sila kasalanan, bakit nila kailangan lumisan dito sa ating baryo? Bakit aalis sila ng bigla-bigla na lang kung wala talaga silang ginawang masama? Tugon ni Mang Romel. Hinila na lamang ni Rin ang kaibigan upang tumakas sa lugar na yon. Labis ang inis at galit na naramdaman ni Rex. Dahil alam niya ang katotohanan na walang ginagawang masama ang pamilya ng kaibigan. Ngunit sila pa ang pinagbibintangan samantalang ang tunay na salarin. Nakangiti lamang at kasama pa ng taong bayan. Walang sinayang na oras sila Rex. Patuloy lamang sila sa pagtakbo upang maligtas ang buhay ng pamilya ng kaibigan. Sa kalagitnaan ng pagtakbo, bigla na lamang lumipad ang isang palaso at tumama yon sa dibdib ni Nanay Gwen. Nagulantang sila Rain nang bigla na lamang bumagsak ang ina ni Rain. Kaagad naman itong binuhat ng asawa. Nagpatuloy sa pagtakbo ang mga ito hanggang sa makarating sila sa isang malaking kuweba. At doon pansamantalang nagpahinga ang mga ito. Umiiyak na si Nuri ang ina ngunit napailing na lamang ang ama. Dahil wala ng buhay ang mahal na asawa. Lalo pat tumama ang palaso sa mismong dibdib ni Nanay Gwen. Nagdalamahati ang ama dahil sa pagkamatay ng asawa. At maging si Rex ay hindi makapaniwala na hahantong sa ganoong pangyayari ang lahat. Labis na ang ginagawa nila sa atin. Hindi na makatarungan. Wala naman tayong inaagrabyado eh. Pero ganito tayo kung ituring nila. Wika ng ama at niyakap na lamang ang namayapang asawa. Niyakap din ito ng anak. Hindi nila inaakala na sa ganoong sitwasyon mamamayapa si Nanay Gwen. Hindi natin maaaring isisi ang lahat sa taong bayan. Lalo na't biktima lamang din sila eh. Isa pa, kitang-kita ko na si Mang Romel ang naghagis ng palaso kay nanay. Siya din po yung nagpakalat ng maling impormasyon sa lahat. Kaya ganoon na lang ang galit sa atin ng mga kabaryo natin eh. Wika ni Rain. Kailangan na nating kumilos, kundi maaabutan tayo ng taong bayan.
Ikinalulungkot ko ang nangyari kay Nanay Gwen. Pero kung titigil tayo dito, paano niyo mabibigyan ng hustisya ang pagkawala niya? Tugon ni Rex. Mabilis namang kumilos ang mga ito. Bit-bit ang bangkay ni Nanay Gwen. Nagsimula nang maglakad muli sila Rex. Padilim na ng mga oras na yon. Malapit na ang mga ito sa tahanan na ginawa ni Rex. Nang makarating sa lugar, kaagad nagpahinga ang mga ito at laking pasasalamat nila dahil hindi na sila nasundan pa ng taong bayan. Inilibing ng mag-ama ang bangkay ni Nanay Gwen malapit sa tahanan. Masakit man para sa kanila ang pagkawala nito. Ngunit kailangan nilang tanggapin na lamang ang lahat dahil tapos na at wala na rin silang magagawa pa. Upang maibalik ang buhay ng yumaong mahal sa buhay. Matapos ang araw na yon, nagpahinga na ang mga ito at kinabukasan. Kaagad silang nagplano upang balikan si Mang Romel, na siyang punot dulo ng lahat. Kailangan maipagiganti natin ang aking asawa. Hindi maaaring ganun na lamang ang lahat at hayaan na lang. Kailangang magbayad ang may gawa nito. At hindi ko hahayaan na may iba pa silang mabiktima at sa ating ibintang ang lahat. Wika ni Tatay Tan. Nagsimula ng magplano ang mga ito. Inisip nila Rex kung paano sila makakapaghiganti kay Mang Romel. Nang maramdaman din ito ang sakit na kanilang nararamdaman at dinanas. At upang mapangalagaan si Lolo Saldo, dinala nito ang matanda sa ospital upang mapangalagaan at hindi na madamay pa sa kaguluhan. Matapos masiguradong nasa maayos na kalagayan na si Lolo Saldo, nagpasya na ang mga ito na umpisahan ng plano. Teka Rex, sapat na sa aking tinulungan mo ko at ang pamilya ko. Pero huwag ka nang sumama sa laban namin. Baka mapahama ka lang eh. Hindi kakayanin ng konsensya ko kung pati ikaw mapapahamak ng dahil sa akin. Wika ni Rain. Napangiti na lamang si Rex sa kaibigan. Huwag mo kong alalahanin dahil damay na ako sa kaguluhang to eh. Tandaan mo, kinampihan ko kayo ng pamilya mo kaya pati ako. Itinuturing ng kaaway ng buong baryo, maging ni Mang Romel. Kailangan tulungan ko kayo para masigurado nating may babalik ang tahimikan sa baryong to. Hindi din kakayanin ng konsensya kung hayaan na lang kayo eh. Tugon ni Rex. Nagyakapan pa ang mga ito. Inihanda nila ang sarili sa pagharap sa mga kalaban. Dahil nga kalahi ni Rain si Romel, alam niya kung nasaan ang tahanan, maging ang mga pamilya nito. Isang gabi habang nagmamasid sa paligid, nakita ni Rex si Romel na may tinangay na isang babae at dinala niya ito sa isang baryo na hindi pamilyar sa binata. Mabilis namang pinagbigay alam ni Rex kay Rain ang natuklasan. Kaagad na gumawa ng patibong ang mga ito. Wala mang alam si Rex sa pakikipaglaban. At ang tanging dala lamang ay palaso at itak na madalas gamitin ni Lolo Saldo. At higit sa lahat, ang medalyon na kinakatakutan ng mga nilalang ng kadiliman. Mabilis ngunit tahimik ang ginawang pagkilos nila Rex. Kinabukasan, laking gulat nila Mang Romel. Maging ng iba pa nitong kasamahan nang makita nila ang mga kauri na wala ng buhay. Nagtataka si Romel kung sino ang may gawa nun sa kanyang mga kasamahan. Ngunit wala siyang ideya kung sino ang nasa likod ng mga pagpaslang. Labis naman ang sayang naramdaman nila Rex nang sa wakas.
nagawa nilang mapaslang ang ibang kasamahan ni Romel. Sa wakas, mararamdaman na niya ang sakit na ating dinanas. Pero sa tingin ko, gagawa siya ng paraan para mahanap kung sino ang gumawa ng pagpaslang sa mga kasamahan niya. Sigurado ako nagngingit-ngit siya sa galit ngayon. Wika ni Tatay Tan. Napangiti naman si Rain. Kung malaman man niyang tayo ang gumawa ng mga pagpaslang, sigurado nga hanapin niya tayo at handa na ako makaharap siya. Gigil na ako na gilitang ng leeg ng lalaking yun eh. Sabay tatawa ako kagaya ng ginawa niya nang patayin niya si nanay. Tugon ni Rain. Yun ang unang beses na nakita ni Rex ang kaibigan na napuno ng galit ang mga mata. Lumabas saglit si Rex upang magpahangin at mag-isip, ngunit laking gulat niya nang biglang lumitaw si Romel sa harapan. Akala niyo malilin lang niyo ako. Nagkakamali kayo dahil nalaman ko na kayo ang may gawa ng pagpaslang sa mga kasamahan ko. At sisiguraduhin kong magbabayaran niyo ang ginawa niyo sa kanila. Wika ni Romel. Bakas din sa mga mata nito ang galit. Kaagad na tumakbo papasok si Rex. Nakita ng mag-ama si Romel kaya hinanda nila ang sarili upang harapin ang aswang na kanilang kalai. Mabilis ang mga naging pangyayari. Kaagad na dinampot ng mag-ama ang kanilang mga gamit sa pakikipaglaban. Samantalang si Rex naman, kinuha ang medalyon at sinuot sa baikuha ng itak upang panlaban. Kasama ni Romel ang lahat ng mga kalahi nitong natira. Alam ng binata na mali ang ginawa nila. Ngunit tapos na ang lahat at nagawa na ang maling desisyon. Kaya haharapin nila ng magkakasama ang resulta ng... Matapos ang ilang sandali, nagumpisa na ang madugong labanan at wala nang pakialam sina Rex kung sino ang tatamaan nila ng mga gamit sa pakikipaglaban. Habang abala sa pakikipagtuos sa mga aswang, hindi niya napansin ang paparating na aswang at kamuntika na siyang tamaan ng kalaban. Mabuti na lamang ay nakita kagad ito ni Rain. Kaya mabilis niyang naipagtanggol ang kaibigan. Ngunit nailigtas man ni Rain ang kaibigan. Hindi naman niya napansin na pasugod na pala si Romel sa kanilang gawi. At wala nang ibang nagawa si Tatay Tan, kundi ang yakapin ang dalawa upang mailigtas ang magkaibigan. Tinamaan si Tatay Tan sa kanang dibdib. Ngunit hindi pa nakontento si Romel dahil dinukot nito ang puso ng lalaki. Hindi makapaniwala si Rain sa nasaksihan na karumal-dumal na nangyari sa ama. Napaluhod na lamang ang binata at niyakap ang walang buhay na ama. Dahil sa galit ni Rex, hindi na ito nakapagpigil pa at nakapag-isip. Mabilis na sumugod ito at laking gulat niya nang makita si Lolo Saldo. Nasa likod ito ni Romel. Nakangiti habang hawak-hawak ang isang buntot page. Ikaw na ang huli kong mapapaslang sa huli kong buhay. Ang mga kagaya mo, dapat nabubuhay sa impyerno upang hindi makapanggambala pa ng ibang tao. Wika ni Lolo Saldo. Kagad nitong hinampas ng buntot page ang leeg ni Romel na hindi inaasahan ng aswang. Kagad na bumagsak si Romel at tumayo naman si Rain at pinugot ang ulo ni Romel. Matapos itong mapaslang, hindi pa nakontento ang magkaibigan. Balak pa nilang ubusin ang lahat ng aswang na naroon sa lugar. Pagsapit ng umaga,
Nilipon lahat ng magkaibigan ang mga bangkay at sinunog. Puno man ng pagdadalamhati si Rain sa pagkawala ng ama't ina. Hindi siya iniwanan ni Rex. Patuloy na naging magkasama ang mga ito. Nanirahan ang binata sa tahanan ng maglolo. Makalipas ang ilang taon, nawala na rin si Lolo Saldo dahil sa katandaan. At ang natira na lamang ay ang dalawang magkaibigan. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring magkaibigan ang dalawa. May sariling pamilya na si Rex. Samantalang si Ray naman, ayaw nang ipagpatuloy ang lahi. Ngunit magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin malilimutan ni Rex ang kaibigang aswang na inubos ang mga kalahi.